Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-Earth. Welcome back po sa channel ni Jago TV. For today's vlog, gusto ko lang sana po kayong i-update tungkol sa pag-apply ng Family Visit Visa dito sa Doha, Qatar. Gusto ko lang sa inyo i-share experience ko lately nung nag-apply ako ng Family Visit Visa sa aking dalawang anak. Actually, madali lang po sana mag-apply ng Family Visit Visa para sa anak or kapatid or magulang. Bali, ang kailangan nyo lang po ay back and forth na ticket, birth certificate, and then passport copy, and then salary certificate nung sponsor. So sa case ko, salary certificate ko. Ito na nga po yung kwento. Bali, nagplano kami na yung dalawang bata, dalawang anak ko dito sila mag-spend ng Christmas at New Year sa Qatar. So 3 weeks ago, nag-apply ako ng Family Visit Visa through sa Metrash. Kaso, ang kamalian ko, hindi ko na isabay yung aking salary certificate dahil kala ko tatanggapin pa rin yung dati kong salary certificate, which is medyo luma na siya, parang last year pa yon. Then nasubmit ko na yung application ko dito sa, nasubmit ko na yung lahat ng documents ko dito sa Metrash, which is yung passport ng mga bata, yung ticket nila kasi meron na rin silang ticket and then passport copy, tapos yung salary certificate. So yun, pag submit ko ng mga documents dito sa online, okay na, submit, okay. Tapos kinabukasan naka-receive ako ng message din dito sa Metrash nung i-check ko. Nakalagay missing documents. So sa dalawang bata, missing documents. Tapos nung i-check ko, yun nga yung missing documents, yung salary certificate ko. So ginawa ko, humingi ulit ako sa company ko ng bagong salary certificate. And the next day, in-upload ko siya dito sa Metrash. Tapos okay naman, nag-go through naman, nag-okay ako. Pero ang ending, meron pa rin siyang comment na missing documents. So pakita ko sa inyo. Yan, nakikita niyo yung red na yan, missing documents yan, which is 3 weeks na mahigit. Tumatawag ako sa hotline. Ang sabi sa akin ng agent doon, maghintay lang daw kasi ang status doon sa system ay on process na. And then parang after a week, nag-follow up ulit ako sa hotline. Ang tinatanong ko naman kung pwede ba siya i-cancel, dahil kumbaga i-cancel ko tapos mag-new application sana ako. Kaso, ang sabi ng agent, hindi na siya, walang way para ma-cancel siya online. So, sa madaling salita, abirya. Abirya. Di nangyari, pumunta naman ako doon sa ministry. Physically, nagpunta ako doon. Nagtanong ako doon sa mga officer. Ang sabi, wala nga daw way para mabago. Ang magagawa ko lang sa part ko ay mag-intay, dahil pag chinecheck na sa system, on process na. Pero kasi yung flight ng mga bata ay malapit na. Bali, ang punta nila dito ay sa December 23. So nagwo-worry ako baka maalanganin yung approval ng visa nila. So, ngayon, ang gagawin ko, may nakausap ako, may nakapagsabi sa akin na doon daw sa West Bay, sa service center, mayroon din doon office ng MOI. Pwede daw akong magtanong or mag-follow up. So, in case din, baka tanong ko din doon kung pwede ba na i-cancel na lang, tapos mag-new application na lang ako. Tapos sabi-sabi ko nang i-upload yung mga documents.
Kaya ngayong umaga ay nakagayak ako dahil pupunta ako dun sa bandang West Bay. So, tingnan natin kung ano yung ating swerte sa pag-follow up. Kasi, ang date na ngayon ay December 4. So, medyo nag-aalanganin na ako. So, kayo dyan na nagbabalak na mag-apply ng online family visit visa, advice ko lang kung mag-upload kayo ng documents, sabay-sabay. Huwag nyong iiwanan yung isa or to follow. Kasi parang anong nangyari, sa dami siguro ng application, parang siguro natabunan na yung files ko. Tapos nung hinabol ko yung missing documents ko, parang hindi na siya hindi na siya ma-update sa system. Ewan ko, hindi ko alam, pero siguro tingin ko ganun yung naging problema. Kaya nagkaroon ng delay sa approval. Kasi puro on process yung status. Hanggang ngayon hindi naman nagbabago. So yun, isang tatandaan nyo yan mga ka-Earth dito sa Doha, Qatar na nagbabalak mag-apply ng visa. Kung gusto nyo na mabilis ma-approve, one time yung i-upload yung mga documents nyo sa online. Kasi yung previous application ko naman doon sa mga bata, parang 5 days lang approve na yung visa eh. Basta sabay-sabay yung documents. So yun, mayroon din akong fault dahil inisip ko na pwede yung luma kong salary certificate, which is yun ang hinahanap dito sa system. So yun, haba ng kwento ko, dami kong daldal ano. So for today's vlog, samahan nyo ako at titignan ko kung suswertehin ako na may makausap na tamang tao doon sa West Bay Service Center. Alright? Let's go! So yun mga ka-Earth, lalakad na tayo papunta sa metro station. Time check 7:10. Lagahan natin at ng tayo sa pila. Alright. Bali nga pala sa mga kabayan dito sa Doha, Qatar na gusto pumunta ron sa service center sa West Bay, ang istasyon nyo pong yung line na sa kanya po ay red line. Tapos yung station Leg Tai Pia. Tapos pagdating ng Leg Tai Pia, meron dong free bus, Metrolink. Libre lang po yun. Tapos ayun na, yung papunta dun sa malapit sa service center. Yun ang kagandahan dito sa Doha, Qatar. So 2 reals lang dito sa metro, tapos libre yung bus. Yun. Yan, malapit na po tayo dito sa metro station. So yan mga ka-Earth, andito na tayo sa Leg Tai Pia. Correction po pala, nabanggit ko yata kanina West Bay. The Pearl po pala yung location ng service center. So ito na yung mga bus, Metrolink bus na papunta rin sa kung saang area ka man pupunta dito sa Leg Tai Pia. Yan, pupunta tayo sa service center. So bus 109 ito yung ating sasakyan. Alright, bus 109 tayo. Waiting pa, hintay pa ng mga pasahero.
ito, ngayon na ako nagawin sa area nito. Pala ito talagang high-end residential and commercial hub. Parang wala ka nga sa Qatar, yung daming puno. Parang ang fresh. Babaan na yung mga nakasakay kanina. Ako na lang ulit ang tao. Kaya hindi ako makapag-vlog kanina. Marami kasing tao eh. Marami yung ano dito. Parang nasa ibang lugar. Nakakapanibago lang. High-end. Itong area na to ay high-end. Ayan, kita nyo naman. Ito taas ng mga tower. Parang sarap ito nila dito ah. Yun o, kita nyo ba yung view? Pet friendly din siya yung ano dito area. So yung mga nakatira siguro dito yung mga model, mga big time, mga executive. So yun mga ka-earth, nakababa na tayo sa bus. Ayan, sa bus stop. So ayan dito sa aking Google Map. Ayan, lalakad tayo doon yung service center. So walking distance na lang. After na roundabout, diretso. Ayun, explore muna natin tong The Pearl. Ano to? Island eh. Ayan. Yun, sarap ng lakad-lakad dito sa The Pearl. Ito na pala. Ito na pala yung service center. So yun, mamaya update ko kayo kung ano yung nangyayari pag-ayos sa aking family visit visa. Alright? So yun mga ka-earth, update. Galing na ako sa opisina. Yun, sa kalungkutan, isang negative na balita na hindi daw talaga maayos. Pinapapunta ako dun sa main immigration sa, ewan ko saan lugar yun, sa malayo dito. Pag pumunta ako dun, ganoon lang din naman sasabihin sa akin na maghintay at hindi nga din daw pwedeng i-cancel yung nakaprocess na application. So yun, problema. So siguro sa ngayon ang gagawin ko na lang, maghintay na lang kung kailan
a-approve yung application ng visa ng mga bata. Wala eh. Mali. So yun, ganun talaga. If ever na di ma-approve bago mag 23, wala. So siguro i-re-revoke ko na lang yung ticket nila papunta rito. Tingnan natin. So yun, for now, talagang basta magkamali ka ng upload doon sa Metrash ng mga documents, ganito yung mangyayari. So ayun, kaya sa mga mag-a-apply dyan ng mga visa, family visit visa sa Metrash, make sure lang po na i-upload nyo yung mga documents one time, sabay-sabay, para hindi magka-problema. Yun, kaya sana po may natutunan kayo dito sa senior ko tungkol sa pag-apply ng family visit visa. Yun, huwag nyo po gagawin yung may maiiwang documents, kundi ayan ang mangyayari, kaka-pending, delay, hindi ko alam kung kailan ma-approve. Anyway, ganun pa rin, talagang ganun. Tingnan natin, if ever na may update bago mag December 20, siguro update ko kayo kung ano na nangyari sa visa approval ng mga bata. So for now, ganito lang muna yung vlog natin. Ayan, maraming salamat sa pagsama at pagtutok. Ayan, sana po may natutunan kayo dito sa aking in-upload tungkol sa pag-apply ng family visit visa. Ayan, ingat po ang lahat and God bless. Alright, bye-bye.